Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's mabilisan lang. Ito ang ating pag-uusapan. Bago tayo dumako dito kay, General Torre at Basti Duterte, kasi mga kababayan, to the rescue si Kuya si Kong Iyot, mga kababayan, to the rescue. At pinagtanggol itong kanyang kapatid na si Basti Duterte. Meron siyang statement. Pero bago yan mga kababayan, ito pinag-uusapan ngayong araw na ito ay yung paglabas po ng desisyon ng Supreme Court at sinabi nila na itong impeachment complaint kay Sara Duterte ay unconstitutional. Ito po ay legal na usapin. So medyo deadly muna tayo kasi hindi naman po tayo abogado. Medyo kasi wala na pagalingan na sila iba-ibang interpretasyon. Sabi ng iba, hindi daw dapat nakikialam ang Supreme Court. Kasi co-equal branches sila ng government. Sabi naman ng iba, kaya nga Supreme Kaya Supreme Court, ibig sabihin dapat sundin itong desisyon ng Supreme Court. At iba-iba yung sinasabi ng mga abogado ngayon tayo, hindi naman tayo abogado. Dito na lang muna tayo sa Gedli. Hintayin natin kung ano ang maging labanan nila dyan po sa isyong yan. Basta ito ang sa tingin ko, bakit gano'n ang naging desisyon ng Supreme Court? Kasi, sabi ni Richard Foronda Hidarian, Duterte has appointed as many as 13 out of 15 Supreme Court justices by 2022. Ano pa ba expect ninyo? Yung mga nandyan po sa Supreme Court ay appointed ni Duterte. Ano pa kailangan nating pag-usapan? Di ba? 13 out of 15 na Supreme Court justices ngayon ay appointed ni Duterte. So yun na yun. Yun na yun mga kababayan. Ako hindi na ako makikipagtalo, hindi na ako makikipagbardagulan pa dyan sa mga legal na pananalita, legal na mga usapin. Basta yun lang yun. Simpleng-simple. Bakit ganon ang desisyon ng Supreme Court? Kasi nga, majority ng mga Supreme Court justices ay appointed ni Digong Duterte. Okay. Yun na yun. Ganon lang yung kasimple. Huwag na tayo makipagtalo. Hintayin na lang natin yung susunod na taon na kung saan pwede uli sila mag-file ng impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Kasi mga kababayan, itong desisyon ay technical. So, hindi po sinabi ng Supreme Court na walang kasalanan si Sara Duterte. Hindi po sinabi ng Supreme Court na hindi gumawa ng katarantaduhan si Sara Duterte. Ang issue ay technical. So, ayun lang, ganun lang yon. So, hindi pinawalang sala si Sara Duterte. Kumbaga parang tumagal lang ang proseso. So, by next year, pwede na siguro silang mag-submit ng panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Di ba? Saka yan lang yan, mga kababayan, no? Linaw-linaw sa screen, no? Ayan, no? Majority ng mga nandyan, appointed ni Digong Duterte. Baba, asahan ninyo. Di ba? So, huwag na tayo makapag-away-away dyan. Una-una, hindi naman tayo abogado. Yan natin yung magagaling na abogado, mag-salita dyan. Basta dito muna tayo sa sinasabi ni Pulong Duterte, mga kababayan. Sabi ni Pulong Duterte na posible umanong mamatay si PNP Chief General Nicolas Torre III kapag napuruhan ni Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte sa kanilang boxing match. Ito mga kababayan, si Pulong Duterte. Nagsalita pa ng ganyan. Bakit kinakailangan pa magsalita ng ganyan? Pag napuruhan ni Bastian, yan ay mamamatay. Bakit ka pa magsasalita ng ganyan? Unang-una, hindi naman matutuloy yan Hindi naman matutuloy yan Ba't nagsasalita ka pa ng ganyan? Pa-epal din Pa-epal din mga kababayan Ito, parinig ko sa inyo yung sinasabi ni Pulong Duterte. Papirmahon sa siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, na napod sila dahilan. Magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro man ka sila isog. Kaya ko, manghagit ra po ko. Lain ako hagiton, di ko manghagit na lang mga tagamay po na ng gamay po kayo na yung gihagit. Dito, tas taas manghagit.
Tama to iyahang kondisyon. Total gusto ni mo mutabang ng baha. Kamo, ikaw, PNP chief, daghan na magkakwarta, kabalo man tahan na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Anong hindi na lang kamo doon diretso sa gibahaan? Gibuhat pa nimong kondisyon ng sa ako igsuon, magsumbagan na yun. O karon na kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test at tanan, usbon, bisag naupaw na po, usbon na po nato. No, hadlok man no. Anong drug test. Namoy gitago. Okay, so yan, yung sinabi ni Pulong Duterte. Alam niyo mga kababayan, wala rin namang saysay itong sinasabi na ito eh. Bakit ka pa magsasalita ng ganyan? Unang-una, hindi naman tuloy eh. Diba? Saka, ba't Bisaya naman yung interview mo? Dapat naman Tagalog para maintindihan namin. Hirapan naman kami mag-intindi. Pero ito, meron ditong report. Yan, medyo maintindihan natin yung sinabi ni Pulong Duterte. Kasi sabi niya, kung seryoso daw si General Torre, mag-sign muna sila ng waiver. Unang-una dapat tanungin mo si Basti Duterte. Siya nagsimula niyan eh. Sino ba naghamon? Di si Basti. O kung seryoso siya, o nagjo-joke lang si Basti, o nagtatapang-tapangan lang, tanungin mo muna yung kapatid mo, ano, seryoso ka ba? Brad, utol, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Sa suntukan ninyo ni General Torre? Bakit ke-questionin niya si Torre? Si Torre ay kumasalamang sa hamon ni Baste Duterte. Di ba? So, dapat tanungin mo muna yung kapatid mo. Siya nagsimula niyan eh. Ito, mag-sign daw sila ng waiver, sang-ayon ako dyan. Gusto ko yan. Para kung may mangyari kay General Torre, walang pananagutan si Baste. At kung may nangyari kay Baste, walang pananagutan si General Torre. Tama yan. Tama yan. At sabi niya, pag napuruan daw siya, tapos mamatay, ikukulong daw si Baste. Ayun yung sabi ni ito, mga salita na ganito, wala naman ng kwenta to eh. Kasi unang-una, umatras na nga yung kapatid mo eh. Meron ko pa ganyan-ganyan eh. Di ba? Tapos sinang-ayunan niya, yung sabi ni Baste na na dapat daw magkaroon ng hair follicle test yung mga government officials. Lahat ng opisyal ng gobyerno dapat dumaan sa hair follicle drug test. Ano naman kinalaman ng mga opisyalis na doon sa trip ni Basti Duterte na hamunin niya si General Torre. Di ba? So, wala, palusot lang talaga itong mga to. Wala talaga tayong maasahan dito. Tapos, meron pang sinasabi niyang ano raw? Accountability starts with transparency. You can be throwing punches while hiding something. Ano naman? Ang dami sinasabi. Tapos, kini-question niya pa si Torre dahil bakit, kung gusto niya talaga tumulong, mag-donate na lang siya, hindi na kailangan idaan pa sa suntukan. Loko pala to eh. Si Basti nga si Basti ang nagsimula niyan eh. Diba? Dapat tanungin mo yan, yung kapatid mo si Basti Duterte. Bakit laging kine-question mo itong ginawa ni General Torre? Unang-una, gusto lang naman ni General Torre na kung sakali man na matutuloy ang laban nila kasi si Basti ang nagamon, magkaroon naman ng saysay. Hindi naman yung parang wala lang na suntukan lang, wala may kinabang. At least merong may layunin o may gusto mangyari si Torre na ako may kipaglaban ako pero for a cause. Pero si Basti wala eh. Saka isa pa ang dapat mag-drug test si Basti at si General Torre lang. Wala nang iba. Saka itong sinabi naman ni Pulong Duterte na to, wala rin naman eh. Kasi nagtago na eh. Wala na. Nasaan ba si Basti? Di ba umalis na, pumuntang Singapore? Sabi nga nila, yung pag-alis daw siya papuntang Singapore, patago pa mga kababayan eh. Bakit patago? Siguro nahihiya na siya sa nangyayari at kabi-kabila bati ko sa kanya. Di ba? Kabi-kabila bati ko sa kanya eh. Kasi nga sabi, ang dami mga memes mga kababayan na lumalabas. Sabi, ito na yung pinakaduwag na Bisaya. Ito na yung pinakaduwag na matapang, na mayabang pala. Kaya siguro, para makatakas sa kahihiyan, umalis mo muna yung kanilang pamilya. Kasi nga, grabe, kabi-kabila yung bati ko sa inaabot ng Basti Duterte. Tapos ito naman si Pulong Duterte, umiepal, at talagang pinagtatagol yung kapatid niya. And then, napakasimple lang naman Mr. Pulong Duterte.
Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano kasi unang-una, hindi naman natuloy. Ako, hindi na ako umaasang tuloy. Wala na pong mangyayaring boxing, mga kababayan. Kasi yung kondisyon ni Basilio Duterte ay imposible pong mangyari. Imposible pong mangyari. Kalokohan na po yung kondisyon na yan. Saka hindi po, sinong tanga na magpapa-hair follicle test? Dahil lang sinabi ni Basilio Duterte para ituloy niya yung laban. Ang layo eh. Ano connect nun? Di ba? Ano connect? Kaya halata talaga na yung mga didilis, mga kababayan. Wala talagang alam niyo na, kulang-kulang eh. Di ba? Puro yabang lang, puro dakdak, puro trash talk. Pero wala. Ito naman si Pulong Duterte, meron pang pa-waiver. Hindi na kailangan yung waiver kasi umatras na nga eh. Naduwag na nga. Di ba natakot na nga eh. May nalalaman ka pang waiver. So ayun mga kababayan, yung update natin dyan sa suntukan sana. Meron pa sinasabi na si Pulong Duterte na baka pag napuruhan daw si Torre, baka magurgor, mamatay. Ano yung pupuruhan? Tumatakbo nga. Nandun na nga sa Singapore. Di ba? Wala rin to siya. Puro yabang. Puro yabang talaga ito mga Duterte. So yan mga kababayan, yung ating update dito po sa boxing match. Mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na matuloy. Dahil yung kalaban ni Torre, habang siya nag-iinsayo at nagbabasa sa ulan mga kababayan, tumakbo na po. Palabas ng bansa. Nandun sa Singapore. Ewan ko ano ginagawa doon. At dito naman sa issue mga kababayan ng Supreme Court, yung decision, hindi na po tayo nagtataka dyan kasi nga, eto pong Supreme Court Justices na nandyan, karamihan po dyan ay appointed ni Digong Duterte. So kung may usapan man dyan, yaanan natin ang mga abogado. Hindi naman po tayo abogado, kaya makinig na lang po tayo sa mga comment ni unang-una ni Claire Castro, ni Atty. Bueno, yung magagaling na abogado na yan, di na tayo makikialam dyan. Kasi unang-una, yan natin ang eksperto na magsalita tungkol dyan. Diba iba po kasi mga kababayan maguguluhan lang talaga kayo. Basta isa lang ang malinaw. Kaya ganun ang desisyon, tanggapin man nila o hindi, kasi majority ng mga Supreme Court Justices dyan ay appointed ni Digong Duterte. So hindi na po tayo nagtataka sa maging desisyon ng Korte Suprema. Okay? So ilamang po mga kababayan, dito sa umaasa na matutuloy ang laban, malabo pa po sa sabaw ng pusit, hindi na po matutuloy yan. Dahil miska po na. Miska po na yung kalaban ni Torre. Nandun na po sa Singapore. Okay, so ilang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.